Hi everyone, kumusta po kayo? I hope maayos ninyong pinapalipas ang araw na ito at sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Siguro naman ay kilala ninyo si Rose Martan o si Rosemary Tan Pamulaklakin sa totoong buhay. Maliban kasi sa isang sikat na internet personality itong si Rose Martan, ay isa rin siyang sikat na CEO ng kanyang sariling brand ng skincare. Sa interview sa kanya ni Julius Babaw, ang yaman pala ni Rosemar. Kumbaga nakakabilib lang na sa maikling panahon ay nagkaroon na siya ng ganong karaming properties, ganong kalaking negosyo at nakagawa na ng pangalan. Hindi lamang bilang isang social media influencer, kung hindi pati isang negosyante. Inaamin ni Rose Martan that she came from a humble beginning. Kumbaga, yung pamilya nila hindi mayaman, hindi rin naman mahirap. Kumbaga, katamtaman lang, middle class family na naibibigay yung pagkain nila sa araw-araw at napapag-aral sila. Ayon kay Rosemar, nagsimula ang kanyang pagiging negosyante nung ginamit niya yung regalo sa kanila ng tatay niya nung ikinasal sila. Sinabitan kasi siya. Yung tinatawag na money cape na usually ay sinasabit bilang mga regalo tuwing graduation, anniversary, birthdays, or weddings. So 1 million pesos yung isinabit sa kanya ng tatay niya at dito nagsimula na gumawa ng negosyo si Rosemar. Kaso siyempre, katulad ng ibang mga negosyante, si Rosemar, ganun din, hindi rin siya gaanong pinalad sa mga negosyong pinasok niya nung una. Kumbaga dumaan din siya sa hirap, sa trial and error, hanggang sa makita niya yung tamang negosyo na para sa kanya. Nag-boom si Rosemar nung nagsimula siya na magkaroon ng sarili niyang skincare products. Dito na talaga umariba ang negosyo ni Rosemar at dito na rin nagsimula na makapag-ipon siya ng mga properties niya. Masasabi natin dahil sa sipag, tiyaga, and of course, syempre may kalakip din na swerte kung kaya napalago ni Rose Martan ang kanyang negosyo. Imagine sa interview sa kanya ni Julius Babaw, inamin ni Rose Martan na sa ngayon daw ay meron na siyang halos 30 land titles at nabili niya ang mga ito in more than 2 years pa lang. Ganon kabilis na nakaipon siya at nakalikom ng napakaraming properties. And ang isa pang nakakagulat dito, itong mga properties niya, maliban pa dito yung sa mga magagara niyang mga sasakyan, lahat ng mga ari-arian niya ay nabili niya ng cash. Kumbaga, hindi niya ito inutang sa bangko, hindi niya ito niloan kung kanino man, pinag-ipunan nila itong mag-asawa, tsaka binili yung mga properties na gusto nila. Dahil naniniwala daw sila na mas magiging magaan yung buhay kung wala silang inuutang. Kasi alam natin, karamihan talaga, kahit pa mga negosyante, hindi maiiwasan na meron talaga silang mga utang. Pero parang kakaiba itong si Rose Martan. Dahil nakakalikom siya ng mga properties niya. Hindi lang basta-bastang maliliit na mga properties. Yung kinukwento niya kay Julius, mga ekta-ektaryang lupa ang nabibili niya. At nabibili niya ito nang hindi niya inuutang yung pambayad. Nakaka-impress din na talagang hindi lang magaling sa negosyo si Rosemar, kung hindi magaling din sa paghawak ng pera. At syempre pa dahil sa umaapaw na blessings na natatanggap niya, hindi rin nakakalimutan ni Rosemar ang tumulong. Although syempre bilang isang sikat na social media personality, kalakip na rin ito yung mga bashers. Kumbaga hindi lahat ay natutuwa sa tagumpay at sa mga ginagawa ni Rosemar. At bilang isang public figure, automatic na ito na dumadaan siya sa pagsusuri ng mga tao at napapansin ang bawat galaw niya. Kung kaya, hindi talaga maiiwasan na meron talagang nasasabing hindi maganda ang mga tao tungkol sa kanya. Katulad ng mga sinasabing fake yung mga properties niya, na isa siyang scammer, na marami siyang nabubudol, kaya siya yumaman, at kung ano-ano pa. Pero para sa akin, kung ako si Rose Martan, hindi ko napapansinin ang mga ito. Dahil kumbaga, walang ibang mas nakakakilala sa sarili natin kung hindi tayo mismo. Kumbaga, kung talagang wala siyang ginagawang masama, who cares? Bakit mo iisipin yung mga nega na sinasabi ng mga tao? Mas maganda siguro, pagtuunan mo ng pansin, yung mga sinasabi ng mga tao na palagay mo makakatulong sa pag-angat mo, na makakatulong sa development mo as a person, and at the same time, makakatulong sa pag-angat ng negosyo mo. Mas nakaka-stress kasi kung iniintindi mo pa kahit yung mga bagay na dapat sana ay hindi mo na pinapansin. Dahil may kasabihan nga na hindi natin kailangang ipaliwanag yung mga sarili natin sa lahat ng tao. Ang importante, malakas ang paniniwala mo sa sarili mo at mahal mo ang sarili mo. Itong mga ito pa lang ay enough na. Hindi na rin bago sa atin ang nakakarinig
na nai-scam sila. At kadalasan nangyayari ito, ang nang-i-scam sa kanila ay yung mga sikat na mga personalities. Karamihan din kasi dito ang nangyayari, maraming mga fake accounts at ang ginagamit nila na mga pangalan ay mga sikat na mga personalities or celebrities. At napapaniwala nila yung mga followers nila na legit yung mga account nila at ito yung mga nambubudol. Pero yung sisi napupunta dun sa ginagamit nilang pangalan ng celebrity or influencer. At ito yung mga nasisisi. Kaya mag-ingat din tayo bago tayo maniwala sa kung ano-ano mang mga promotion or mga donation na ibinibigay di umano ng mga social media accounts na ito. Busisiin natin ng maayos at alamin natin kung ito ba talaga yung original na social media account nung sikat na personality or celebrity para hindi tayo mabudol. And very common na rin sa mga sikat na mga influencers or mga celebrities or mga personalities na yung mga ginagawa nilang pagtulong, hindi lahat ay natutuwa. Very common na rin na kahit anong gawin nila, kahit gumawa sila ng mabuti o gumawa sila ng masama, meron at meron masasabi ang mga tao. At hindi na ito nakakapanibago lalong-lalo na kung mga public figures na nga sila. Katulad halimbawa kung meron silang mga donations or charity works na ginagawa at ito ay naipapalabas o nakukunan ng mga video, sasabihin ng mga tao na for the content lang ito, na hindi talaga bukal sa loob nila yung ginagawa nila, kung hindi, dahil kailangan nilang gawin yun para sa kanilang content. Ngayon, kung hindi naman sila nakikita or napapanood na may ginagawang mga charity work, sasabihin na naman ng mga tao na ang yaman-yaman nila pero wala man lang silang naitutulong. So kung iisipin natin, hindi rin talaga nila alam kung paano nila ilulugar yung mga sarili nila. Kaya mas maganda pa dito sa mga sikat na mga influencers o dito sa mga celebrities or personalities na talagang sikat na sikat sa social media, dead man na lang talaga. Do what makes you happy. Sundin nyo kung ano yung sinasabi ng puso ninyo. Hayaan nyo na yung mga bashers, huwag nyo nang intindihin. Kumbaga sabi ko nga kanina, hindi naman na kasi nila kailangan pang ipaliwanag yung mga sarili nila at wala silang pinagkakautangan ng kahit na sino para ipaliwanag yung bawat kilos o ginagawa nila. At nakakatuwa rin yung nangyari doon sa interview ni Julius Babaw kay Rosmar. Dahil nagkita ng personal sina Rosmar at si Jiro Manyo. Siguro kilala nyo rin si Jiro Manyo na dating child star na sikat doon sa pelikulang Magnifico. Kaso nga nalulung sa masamang bisyo, pero ngayon ay nagbabagong buhay na. A few weeks ago kasi nag-post si Rosmar Tan na may nag-message sa kanya na sinasabi niyang si Jiro Manyo nga at nagtatanong daw kung pwede ba siyang mag-apply bilang trabahante ni Rosmar Tan sa kanyang resort. So sinagot naman ito ni Rosmar Tan sa paniniwalang si Jiro Manyo nga mismo yung kausap niya. Pero after a few days, nalaman na hindi pala yung totoong Jiro Manyo yung kausap niya. Dahil naglabas din ng statement si Jiro Manyo na nahack pala yung kanyang account, yung kanyang FB account. At sinabi rin mismo ni OG Diaz na kung saan pinag-iingat niya si Rosmar dahil nakausap daw mismo ni OG itong si Jiro Manyo at sinasabi ni Jiro Manyo na hindi siya yung kausap ni Rosmar Tan, kung hindi, isa itong hacker. But this time, totoong Jiro Manyo na ang nakaharap ni Rosmar Tan. Inimbitahan din kasi ni Julius Babaw si Jiro Manyo para ma-meet niya ng personal din itong si Rosmar Tan. And guess what? Bilang isang negosyante at influencer itong si Rosmar na hindi na rin bago sa kanya ang tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong, inabutan niya ng tulong si Jiro Manyo. So binigyan niya si Jiro Manyo ng 10,000 pesos in cash. And at the same time, pinangakuan niya rin si Jiro Manyo na papadalhan niya ito ng 50,000 worth of skincare products ng Rosmar para kahit papano makapagsimula si Jiro Manyo ng konting negosyo. And later on, hindi natin masasabi, baka lumago ito. So all in all, halos 60,000 talaga yung naibigay ni Rosmar Tan kay Jiro Manyo. Napakalaking tulong na ito. Kasi kapag ka naibenta ni Jiro Manyo yung mga skincare products na worth 50,000, automatic, meron na siyang 50,000 plus yung 10,000 cash. Ngayon, pwede niya na itong ipaikot kung halimbawang magkiklik yung mga skincare products ni Rosmar Tan sa kanya. Pwede na siyang mag-reorder kay Rosmar at makakatulong na ito sa kanya. So ano na lang ang anong pinagkakaabala mo ngayon? Sa bahay lang po, nagbabantay lang po ng mga kasamahan doon. Oo. Ng tindahan po namin. Nagbabantay ka ng tindahan. Okay,
tama-tama dahil itong negosyante nating kaibigan may mga produkto ito. Di ba, Rosmar? Ano ba Meron pwede natin akong, ibigay kay kay Rosmar Jiro? product or yung mga skincare. So, ang gagawin ko, papadalhan kita ng worth 50,000 na skincare na pwede mo panimula. So, ayan, magbebenta ka lang nun. Yan, sobrang lakas naman nun, kaya easy to benta talaga. Kaya, syempre, pagka sa una, maliit mo na, worth 50,000, then hanggang sa mapalaki mo na mapalaki. Kasi dyan din ako nagsimula. Okay sa yun? Po, okay na po yun. Malaking tulong na po yun para sa amin. Nakapasalamat na rin po ako dun sa sa hacker kasi namit po kayo ngayon. Kasi yung bibigyan kita ng worth 50,000 na Rosmar product, kukunin ko yung details mo para mapaship ko sa'yo. And mag-aabot na rin ako ng panimula na 10,000. Uy, ay, ayan na mismo. Naglalabas na si Rosmar ng wallet. Oh, cash on cam to. Deserve mo na. Dapat magpasalamat ka sa hacker. Deserve mo. Ah? Pasalamat ka daw sa hacker. Hacker! Ito po kilala yun talaga. Wala ka 10,000! Si Jiro meron. So sana nga alagaan ni Jiro Manyo itong tulong na ibinigay sa kanya ni Rosmar at palaguin niya. At sana nga tuluyan na siyang magbago kasi sabi nga niya sa ngayon under medication pa rin siya dahil dun sa dating bisyo niya. But the good thing is nakikita naman natin na nagbago na nga ito si Jiro Manyo na hindi na siya katulad ng dati nalulong sa bisyo. And sana nga ang wish natin magtuloy-tuloy na dahil sayang din itong si Jiro Manyo. Bata pa. So kung ayaw na niyang bumalik sa pag-aartista, at least man lang meron siyang kabuhayan na makakatulong din sa kanya at sa kanyang pamilya. Pwedeng hindi mangyari sa atin yung nangyari kay Rose Martin. Ganon din yung nangyari kay Diwata na talagang sa napakaikling panahon ay nagbago yung mga buhay nila. Pero pwede natin silang gayahin. Gayahin natin yung kanilang sipag, gayahin natin yung kanilang tiyaga, at gayahin natin yung mga tiwala nila sa mga sarili nila. Hindi man tayo maging kasing successful nila, pero alam ko, hindi rin tayo mapapariwara kapag kagayahin natin itong mga qualities na ito na meron sila. And this is all for now mga kaibigan. Again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. At hindi ako magsasawang magpasalamat sa mga suporta ninyo sa akin. Daghan kaayong salamat sa inyong mga suporta sa Akua. Ingat po kayo lagi, amping mo kanunay, and God bless.